Okay, isang magandang hapon mga kaibigan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ngayon po ay August 5, 2023. At siyempre ngayong hapon, tayo po ay nanorpresa sapagkat sa hapon na ito ay makakapiling natin ang isa po sa mga konsihal, napakasipag na konsihal ng ating bayan. At siyempre, pabatiin muna natin. Konsihal Emil, magandang hapon at bati tayo sa ating mga tagapanood, mga tagapakinig ngayong hapon. Unang-una, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Konsehal Mar. Medyo nasorpresa ako dito. Dapat ako medyo... Sinorpresa tayo ni Sir Dave. Oo nga. Pero sabi ko ganun, isang malaking pagkakataon, isang honor to be here. No? So, sana ito nung kwan pa nung after Soma. Yan, kaya lang hindi natin nadali. Ngayon ay nadali na. Ayun, no. So, ayun, nako sa ating mga tagapakinig sa buong Santa Cruz, sa buong lalawigan ng Marinduque at sa lahat ng nakasubaybay sa atin ngayong hapon sa buong Pilipinas. syempre, hindi lamang tayo napapakinggan kundi napapanood pa. Ayun, Tama? oo. Diba? Kaya tulad ng nabanggit natin kanina, ay nasorpresa tayo ngayong hapon. So, siguro ang tanong ng ating mga kababayan ngayong hapon na ito ay ano ang kanilang aasahan dito sa ating programa, Con Emil? Alam mo, medyo nga ako, hindi ako prepare, pero siyempre, tayo ay handa. Yes, oo. Pagdating sa kalusugan, siyempre anytime naman, tayo naman ika nga ay tumutugon doon sa ano. So maraming mga maari siguro nga ika nga ay sa mga susunod na panahon, marami ting discussion tungkol sa kalusugan. Yes, oo. At Priority yan. sa bayan, no? At siyempre sa bayan. Kaya ang title nito ay Bayan at Kalusugan. Sir Dave. Yun, oo. So, siguro, balitaan muna natin yung ating mga kababayan sapagkat nitong mga nakalipas na mga araw o linggo ay naging busy ang ating mga kasama o tayong dalawa dito naman sa ginawang TDC. Particular sa yung nasasakupan district, Con Emil. Siyempre, anong tawag dito, alam mo, ang dami-dami nating ika nga ay mga busy araw, no? So, siyempre, alam mo kanina, medyo ako bago tayo mapunta doon sa ating TDC, kanina medyo ako inaalarman ng ating kababayan kung saan meron tayong mga kababayang medyo may problema tungkol sa kanyang mental health, no? Mental health, yun. I see, oo. At, so, inipormahan ako. So, ano dapat ang alam ko, napuntahan mo ito, Con Emil. Pinuntahan mo ito. Hindi ba? Ito ay sa palengke, medyo nagwawala. Sa Santa Cruz Public Market. Yes, okay. So, medyo actually may message sa akin doon kung saan ay ano daw dapat gagawin. So, sabi kong ganun, we'll look into that sapagkat yan ay napaka-importante may address natin. Walang magagawa sapagkat yan ang specialty mo, kumbaga, Con Emil. Hindi naman. Sabihin pero siyempre, ang napaka-importante dito ay yung mga ay makikik-coordinate, collaborate tayo sa ating mga ahensya ng pamahalaan. O yung mga health advice, mga payong pangkalusugan, yan ay matagal nang inaasahan at ginagawa mo na sa ating mga kababayan kung kaya't anytime pwede ka nilang abalahin, sabi nga nila. Yun naman nga, siyempre tayo naman ay pagdating dyan ay bukas na bukas ang ating ay tayo doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. Lalo na ngayon, siyempre, nandiyan na yung tag-ulan. No? So, nandiyan na yung pagbaha, nandiyan na yung tag-ulan. Ayun. No? So, marami tayong medyo ay mga kababayan maaring magkasakit dulot ng paiba-ibang panahon. Ang sabi nga dyan, ano ba yung mga busy kong mga nararamdaman at posibleng maging problema ng isang tao kapag from init ay sumapit na yung tag-ulan? Actually, ito na nga yung sinasabi natin na yung climate change. No?
Mamaya sobrang init, nandun yung extreme na medyo biglang ulan, biglang lamig. So, syempre yung adjustment ng katawan ng tao, syempre hindi ganun kabilis, kaagad-agad. So, kaya ang daming medyo nandyan na yung pumapasok na yung sipon, yung ubo, nandyan na rin yung ika nga ay, syempre yung dulot ng tag-ulan, ay alam mo naman, di ba matubig, ay papasok na yung ating natawag na dengue. Yan bang mga nararanasan nilang ubo, normal na hindi malalang sipon? Yan ba normal lang na hindi dapat ikabahala ng isang individual o ng isang tao kapag nakaranas ng ganyan na alam mo naman nung unang panahon pagka halimbawa ay pag nagtag-ulan at pumasok na itong nasabi natin na habbagan, ito itag-ulan na, no? At nag-ulan na, syempre nandiyan na nga sabi natin ay mga may sipon, ubo. Kaya lang dahil sa mga nakaraang panahon kung saan nagkaroon tayo ng pandemya at ito nga yung issue about COVID, ay pagka inuubot sa sinisipon, ano na no? Sabihin ay takot na kaagad ang mga tao dahil din ay isa sa mga ay flu-like symptoms. Meron silang laging naisip na nako baka kung ano na ito. Oo, kaya nga yung instead of yung mga tao maging bukas nga pagdating sa pagsasabi ng sila ay merong mga ganong nararamdaman ay medyo nagtatago o kaya ayaw nilang medyo lumantad. Kaya nga dito tayo nagkakaroon ng problema, no? Oo. No? Kahit na ngayon na kung saan ay medyo nakadeklara na tayo na hindi na siya hindi na ganoon kalala. Oo, no? Emergency, pero takot pa rin ating mga kababayan pagdating na nasa. Kaya kung matatanda wala nang yung sasabihin na si ining ko, si tutoy ko ay may trangkaso, no? Kaya lagi nakarelate na kaagad ay baka may COVID. No? So ito siguro dapat nang mawala sa isip ng ating mga kababayan yan. Dahil lahat back to normal na talaga, Emil. Pero hindi mo rin maisasantabi yung ating mga kababayan kung saan nagkaroon ng trauma. O sa bagay, meron pa rin mga advice, may mga sinasabi pa rin ng mga taga DOH tungkol sa posible pa rin pagtama nitong COVID na ito. Tama ka. Siyempre dahil dun sa paiba-iba din sa paiba-iba din ng simptomas nung ika nga ay nagmamanifest yung mga symptoms. Kaya nga tuloy-tuloy din yung pagbabakuna, no? Actually, nakatanggap na ako, baka hindi ka pa, no? Nakatanggap na ako ng third booster. Ako tatanggap pa lang nung pa-third. Actually, sabi ng iba, wag na raw. Sabi niya, Conselmar, ikaw ba yung magpapabakuna pa? Ay sabi ko, hintayin ko lang si Con Emil na magpa-third, pero galing ka na pala doon. Actually, nagkaroon na ako. So, importante po itong pagpapabakuna. Bakit? Ito ay pinapataas yung ating yung immune system natin. Napaka-importante pa. Actually, sabi ko nga nun, hindi ito ibibigay. Ewan lang si Dave kung nakapagpa-third booster na ito. Actually, dire-diretso yung pagbibigay. Dito yata naman sa Arichua natin N2, parang available pa rin yung mga vaccine natin. Available, pero itong bivalent ang tawag dito ay hindi pa ito nagdadala dito. Wala pa tayo dito sa Marinduque. Ayun. Medyo ako ay dumayo doon sa aking dating ospital, no? Sa UST yan. No? Ay medyo ito yung malakas ng kaunti ito. No? So, ibig sabihin na talagang i-boost yung iyong system pagdating doon sa COVID. So, sabihin ay medyo inuna na muna itong mga frontliners katulad ng mga nagtatrabaho sa ospital. Of course, nandiyan yung senior citizen. Pero the priority, yung mga nagtatrabaho sa hospital kung saan baga sa expose sa mga taong may mga sakit. Kaya nga, ito yung nagpi-prevent, no? So, ipaiwasin natin. Siyempre, may mga sakit ng ating mga taga-ospital, sino pang mag-aalaga sa ating mga kaya naman yung hazard pay nila talagang mindali na rin ang kanyan nagdumali na rin ang gobyerno nating ibigay sa kanila yung hazard pay nila sapagkat hanggang ngayon kulang pa rin yung binibigay sa kanila, Emil. Actually, pag pinag-usapan natin yung health emergency allowance, kung matatandaan mo, during the zona ng Pangulo, mayroon isa siya na nabanggit na ito ay
parang may direksyon na actually siya doon. Isa ito sa mga nabanggit niya doon sa kanyang zona. No? Ayun. So, the last July. No? Ayun. So, yun, no? So, ayun. At least, malaking bagay yan, Con Emil, na napag-usapan natin. At least, nabigyan natin ng ilang mga reminders ang ating mga kababayan sapagkat kailangan pa rin nilang marinig yan para, kumbaga, sabi nga nila, yung taong nakakalimot dapat ipaalaala. Yan, So, okay. Batiin muna natin. Ako, nakikinig sa atin yung ating napakasipag na hepe ng pulisya na kung kailan ay ginawa rin ng Regional Outstanding Municipal Police Station, yung ating istasyon ng pulis sa Santa Cruz, sapagkat napakahusay na pag-perform, pagganap sa tungkulin ng ating mga kapulisan. Kaya't regionally, from Regional Office ng Mimaropa, ay nakatanggap sila ng award, Outstanding Municipal Police Station na Con Emil. Saludo po ako sa iyo. Alam mo naman, ito yung napakabait at napakasipag nating chief of police. Si Major galing ng Cordero. Siyempre, galing yan ng Mindoro. Yes. No? Mindoro si Chief Cordero. No? Alam mo ba, Con Emil, nito palang nakalipas na June and July, merong dalawang buy-bust operation ang PNP na nagresulta sa pagkakahuli ng dalawang drug suspect. Akala natin tahimik ang bayan natin, pero as in na tahimik naman. Kaya lang hindi natin mawari, sabi nga ng mga matatanda, na meron na ulit ganitong kaso na narinig tayo, na dalawang kaso ng actually dalawang tao yung nahuli na sa isang buy-bust operation. Imagine mo yun na Con Emil. So, magkahiwalay na buwan, June and July. So pag titignan natin, sabi natin nakatahimik, pero ibig sabihin, if you talk about peace and order, ay siyempre sinisigurado ng ating pamahalaan na ika nga ay mayroon din monitoring. Huwag tayong magpakakampanti, ika nga, no? Ayun, oo. Okay. Con, tayo'y magbabalik pa rin makalipas lamang ang ilang mga paalala, kaya wag po kayong aalis dyan. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? Ikomento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GR Cat V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Ang gasto. Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasko. Kababayan manigurado. Regasco, oh oh.
Regasco, 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 oh oh. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Okay, Con, balik tayo sa ating talakayan ngayong hapong ito. Medyo makulimlim ang panahon kahit madilim-dilim na. Sabi nga nagtatakip silim, ngunit dahil lang sa Buenos Dias, napakaunang kumbagay pag-sasayang papawid natin dito sa programa natin ngayon. Ay ganyan pa rin kaliwalas yung ating natatanaw dito sa ating kinatatayuan na parang naliligaw ka yata. Oo. Ang Buenos Dias, ang ibig sabihin ay yan ay pang-umagang pagbati. At siyempre, pag Buenas Tardes, yan ang panghapon. Kala ko Spanish At siyempre, pag Buenas language. Noches ay may panggabing Panggabi. Kaya sabi ko, ito si partner, para naman nawawala naman sa... para siguro, Ay, may nagtatanong ngayon, anong oras po konsyal yan? 5 to 6? Oo. Pero ngayon, oras na nagtanong siya ay 6:36 ng gabi. Yan, Yun, sige partner. At dahilan sa nitong mga nakalipas ay naging abala, lalong-lalo na yung district mo, ay pakikwentuhan mo sila doon sa district, ano yun, 3 o 4? Actually, ito Oo, is yung sa TDC district, mo. district 4, no? So tayo galing okay. sa district 2, kung saan ito ay binabuo ng 7 barangay. Ngayon, nasa district 4 Kasi may naman nagtanong, konsyal partner. Sabi nila, Konsyal Mar, kailan uli yung TDC ninyo? Mukhang napakaganda. Hindi ako nakahabol, gawa ng trabaho. At ikalawa, bumagsak na ako doon sa examination. Actually, tuwan-tuwa nga yung aking mga, siyempre galing tayo doon sa district 2 nga. Bago pa ako pumunta ng district 4 ay siyempre, tayo ay nagprepara na para sa ating pagdating sa ating mga kababayan doon sa district 4 na ating nasasakupan, kung saan ito yung barangay Tagum, barangay Alobo, Tamayo. nandiyan yung Angas, Tamayo, Alobo, nandiyan Biga. Oo. Ayun, kasama yan. Ang pinag-uusapan po namin ni partner ay yun pong theoretical driving course. Ayan, TDC. TDC, Oo. no? Na ang tanong nila, saan ba magagamit yan na Con Emil at Conselma? Alam mo, napaka-importante ito. Sabi ko nga gano'n dito sa ating lalawigan ng Marinduque, lalo na sa ating bayan Santa Cruz at sa mga barangay, ay siyempre, hindi na po natin maisasantabi na napakarami na ng mga motorsiklo natin. No? Kung saan, ito ay talagang sa isang bahay, no? Ang sa aking observation dahil sa pag-ikot-ikot ko, sabihin mo na ito yung natawag na mga may kakayan, walang kakayanan yung ating ibang mga kababayan. Pero tingnan mo kahit na sila ganun pa man, ay mayroong isa, dalawa, hanggang 3 motor sa isang bahay. Oo, So, may actually may barangay kitang ko bilang na bilang ko yung motorsiklo doon Dati-rati nung unang panahon, una-una ha, ang kanilang pinaghahandaang bilhin ay kabayo Oo, pero ngayon motorsiklo na. Motorsiklo. So, alam mo, ito ay may connection sa health. Yes. At saka sa safety, siyempre. Yung safety, health, ang dami nating dito noon kailangan natin. O kaya nga pinagtulungan natin yan. Talakayin. Safety pagdating sa paano mag-motorsiklo, paano magiging safe yung una ikaw, ikalawa yung raride sa'yo. Hindi lang yun. No? At pag na-disgrasya ka, siyempre, papasok ang health yan. Actually, ang daming connections talaga nito. Bakit ka mo? Una, siyempre, itong ginawang, siyempre, maraming salamat dito sa ating mga kapartner ng tulad ng ACS, LTO, nandyan yung ating TESDA, nandyan yung ating mga
ika nga ay brother sa ika nga ay sa Sa Adventist, Sanggunian, no? Kung sa saan ay Adventist. ito yung mga ika nga ay mga partners na para itong ating TDC na ito ay talagang maging matagumpay, no? Oh, ilang So, district na tayo meron? Lima na eh, di ba? Isa, dalawa, nakakaapat na distrito Apat na tayo district. nang naiikutan, no? Eh, samantalang siyam na district meron tayo sa Santa So, Cruz. tuloy-tuloy lamang ito. So, alam mo, napakaganda nito sapagkat ito ay napakalaking tulong na kung saan ating mga kababayan ay hindi na kailangan pumunta pa ng Ng buwak. ng Kapitol do sa buwak, ano? Oh, Kung saan libre na ay, yung kanilang ang LTO ay nandun pamasahe. nakasentro, no? Ang kagandahan dito sa dalawang magkasunod na district partner ay with medical na. Yun na nga Samantalang no? yung una nating tira dito sa Sa mga District 7 no? at Oo. saka District Six. 8 at saka sa District 6 ay wala pa yung medical. Correct. Samantalang dito sa Morales, dito sa Actually, District doon sa number aking 4. district na Oo. medyo napaswerte. Napaswerte. No? So, yun yun. So, by the way, doon sa ating mga kababayan, ano nga ba ang kahalagahan ng Itong TDC? theoretical training program na ito na binigay ng LTO? Siyempre, sabi ko ang gano'n, dumami na ang motor. At sa dami po ng motor, pag binilang mo, ay sila po ay mga walang lisensya yung ating mga kababayan nag-drive. No? So, ano ang importansya? Dito po sa TDC na ito, theoretical driving course na ino-offer ng LTO na libre na dapat ay magabayad sila ng higit parang approximately mga 2,500 Yes. yung training itself, no? Kung ikaw ay pupunta sa mga pribadong ay training school. Pero dahil nga ni ay napakaswerte ng natin sapagkat ito ay na-i-offer for free. So, kasi yung ating mga kababayan ay may mga motor, marunong na silang mag-drive. I mean, yung kung saan alam na nilang isusi, patakbuhin, pabilisin, pahinain. Pero ang number one po dito ay yung ikang matutunan nila, yung nasabi natin na yung safety, yung tamang pag-obserba ng mga traffic rules and regulation at yung mga tama dito sa mga kalsada. Yes. Yung tamang pag-observe kung paano sila magpapatakbo doon sa kalsada, no? Kumbaga, inuna muna nila yung sakay bago lisensya. Oo, no. So, dapat lisensya muna dapat bago sakay. correct. O kumbaga, ang Oo. pagkakaiba niyan sa kasal, dapat kasal muna bago sakay. Pero ang Actually, inuna, pag tingin mo, sakay partner, muna no? bago So, bago sabi ko, kasal. makita mo doon maging yung mga rules, sabihin na Oo. yung mga batas, trapiko, yung mga batas ng ika nga ay ng isang yung driver na kung Yes. saan ito'y nag-guide. No? So napakalaking bagay sa kanilang matutunan nila ito sapagkat hindi lamang ito dito sa ating lalawigan mag-drive in the future. Siyempre, pag sinasabi mong professional driver ka na, dapat ikaw ay alam mo ang mga rules and regulation pagdating sa pagdadrive. No? Lalo na sa kalakihang Maynila kung saan talagang nandun na yung... may mga tanong nga dun eh. Pag daw yung blue ang ilaw ay ano daw ba ang ibig Anong sabihin? ibig sabihin? No? Parang sabi ko, yun yung isa nakita ko sa mga question dun sa mga examination. Ano yung Yung mga card, unang eh. liko Oo. na pakaliwa at unang liko pa kanan? Oo. Pag may Oo. nakasalubong Ay, ka, ang alam lang natin dyan yung biglang liko eh. Batiin muna natin na Kun Emil partner ang libo-libo nating mga subscribers ng GR Catb services at ang mga taga-subaybay natin, libo-libo nating mga taga-subaybay online. Yan, magandang partner. hapon Magandang po sa hapon inyo po. lahat. At magandang gabi na pala. Ano? Magandang gabi at thank you po sa inyong pagtiti sa amin. Oo. So, okay. Ayun, itong theoretical driving course na ito kapag na-accomplish po ninyo 'yan, ang susunod niyan ay yung practical actual driving correct. lessons. Oo. Yan. Pero alam mo, sabi ko nga sa inyo, dati nga ay wala, actually, pag naka-lecture, examination, then that is it. So, yung ginawa natin, yung improvement, yung development, sabi at your doorstep, actually, ganyan yung serbisyo ng ating gobyerno ngayon, lalo na sa LTO. And then, makita mo, at pagbalikan mo ang mga trends ngayon, partner,
ay ang mga pagkain natin, di ba? Magti-text lang tayo and then at your Oo. doorstep, i-deliver at nandyan na rin yung mag-order tayo ng ating mga gamit. Nandyan na yung nasabi natin na i-deliver na lang ng kung sino man yung provider doon sa ating mismong pintuan. So, yan yung mga Oo, yan na yung kwan ngayon. Napakabilis, no? So, ito din, ang ating pamahalaan ay kami sabihin ay nandyan na rin, no? At our doorstep, binibitbit na rin sa ating mga lugar. Katulad na nga, nakarating na actually ng ating, sa maging sa isla, no? Nabitbit na sa rin. No? Maniwaya. So, yun, no? Sa isla, barangay, itong mga barangay island, ay nadala na rin itong ganitong uri ng services. serbisyo kung saan ay hindi na nila kailangan din tumawid ng dagat para lamang training at mag-register ng kanilang napakalaking bagay niyan. Lalong-lalo pa nga sa tulad na isla ng Maniwaya, ng Mongpong at Polo, ay hindi naman sa kaya lahat ng kanilang panahon. Actually, financially, medyo nagkakaproblema rin. Lalong-lalo yung mga kabataan na hindi pa naman nakaka-avail o may trabaho. So, malaking bagay itong pagdadala ng TDC dito sa isla natin at ganoon din sa lahat ng mga barangay na napuntahan. Kaya nga, ito'y aking medyo binigyan ng diin. Ito po ay nakadisenyo sa distrito. Subalit, ang lahat ng mga kababayan ay naka-open din. Pumunta doon sa mga kung saan ay idinadaos kung saan yung lokasyon. Sabihin ay hindi siya nag-limit lamang doon sa distrito kung saan naka-schedule na pagdausan, no? So, Ayun. yun yun. Tama yun. At tama-tama, dinidiscuss natin yan na partner. Nakikinig pala yung mga kasama natin sa Sangguniang Bayan, yung mga staff natin, yung ating SBSEC. At lalong-lalo, siyempre, kahit na nasa Maynila ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Babs, nakikinig, nanonood sa atin ngayon Siyempre. na partner. Magandang gabi, Vice. At siyempre, ang ating ibalot mo napakabalik na Vice na kung saan ay ikang ay hindi rin sobrang- tumitigil yan. Oo, Hindi rin tumitigil. Talagang ng- pagdating sa serbisyo yan at siyempre ang ating kasamahan, partner natin na si Konsehal Gani Revilla. Ayun, si Na kung saan Konsehal ay talaga Gani. din namang sabihin ay maging sa sa lahat ng anggulo ay nandun lagi nakasuporta. Yes, oo. Si Konsehal Organic Man. Nandyan Si din classmate. Siyempre, nandyan ang ating napaka-ika nga ay bait din na si Konsehal Rustico Reynoso. Sina nandyan. Konsehal Casey, sina Konsehal Joam, Si Konsehal Joam, nandyan Oo. din. Si Attorney Rebo. Si Attorney Rebo. Nandyan, no? Sino pa ba? nandyan Si Konsehal Dolan. At saka, siyempre, nandyan si ating Si Pangulong Felix. Con Felix. No? Ayan yun. Ayan, at sino pa ba? Yun lang. Yung mga staff natin, mga legislative staff, sa Vice Mayor's Office at maging sa Secretariat natin. Oo, no? Sina So, Tita Cherry. At syempre, ang ating ikangay batiin natin, yung ating mga masisipag na nandyan sa ating Munisipyo. ay local LGU. LGU, Yun, no? Siyempre. No, so, Ayun. nandyan ang mga Oh, baka empleyado magkaroon natin. kita ng utang sa kanila kapag hindi natin binati ngayon. Siyempre, Oo. no? Siyempre. Malaking bagay. Hindi naman nauusad ang ating hangaring mapaglingkuran ng ating mga kababayan kung hindi natin katulong yung mga yan na mga empleyado at mga staff natin sa Sangguniang Bayan. Alam mo, yan ang nasabi ko nga, sino man ang nandyan, sabihin natin na ito yung nandun sa janitorial services, ay hindi tayo magiging magandang pamahalaan o isang organisasyon pag tayo ay sabihin ay kung wala ang mga yan. So, lahat ng mga nandyan ay importante. Ibig Kapag sabihin, nabawasan ng isang daliri, hindi kompleto sabihin ay from the top down or yung from kamay down mo. mula doon sa taas. Siyempre, basically, sila ay mga equally important na mga tao. Yun yung contribution. At sa loob ng mahigit-higit isang taong tayo nandito, malaki po ang naging tulong ng ating mga Siyempre, kasamahang mga ang papel empleyado. ng bawat isa, siyempre, importante. No? So, yung sabihin yung katrabaho nila sa atin. No? So, they contributed a lot. No? Oo. So, Ganun ba kabilis ang oras natin? 15 minuto na lang. okay. Napakabilis ng ating oras. napakabilis No? ng So, oras. Oo. ika So, nga ay... mayroon pa bang commercial muna? Ayan o. Okay, partner, tayo magbabalik pa rin makalipas lamang ilang mga paalaala. Kaya wag po kayong aalis. Bibitaw.
Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCat V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasko, kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise.
Okay, kami po ay nagpapatuloy. Siyempre, ang ating partner, walang iba kundi ang ating napakahusay at kagalang-galang mula sa Maniwaya Island. Oo. Di ba, Dok, kanina, partner, bago tayo sumalang dito sa program natin, mukhang fresh na fresh from Maniwaya. At sa katunayan niya, baka hindi ka pa nagbibihis eh. Ay, hindi. No. Actually, dumaan ako sa bahay. Ganito ng isla, no? Siyempre, pag balikan natin, no? Pag ganitong panahon, partner, siyempre, nandyan yun, sabi nga natin na ito na yung panahon ng tag-ulan at malakasin. Medyo nalakas-lakas pati yung alon. Pag hanging Medyo maalon ba pag ganito? Naku po. Alam mo, ang ganda ng panahon, pero pag nandun ka sa karagatan, napakalalaki. Lalo ng pagdating alon, ng gitna. So dito ay batiin natin ang ating mga taga-isla na kung saan ito yung mga bangkero, mga babangka, kung saan ay talagang medyo pagdating sa disiplina at pagpapatakbo ng bangka ay sila na mismo kahit na walang gale warning at alam nilang malakas ang alon, hindi sila bumabiyahe. Oo. No? So, alam nila. Actually, gamay na gamay nila yung tayo ng dagat. Tama ka. Kasi kahapon, pag uwi ko doon, ang ganda-ganda ng panahon dito at walang alon-alon dito sa looban ng ating ika nga ay pier ng Buyabod, ay paglabas namin ay malalaki ang gulong ng alon. Kung saan ay nagre-route kami ng may mga karanasan ako diyan na partner. Lalo na doon sa pagitan ng pagitan ng Mongpong at ng Maniwaya. Medyo magulong ang diyan ni alon. Tapos yung galing ka ng Maniwaya, tapos medyo lalapit ka dito sa pinakang buntot ng pulo. Medyo maalon dyan eh. Oo. Kaya nga dito kami dumaan sa likod natawag nating inagkariluhan. So, partner, siyempre batiin natin ang ating mga kapitanis na kung saan ito yung mga taga-isla. Di unahin na natin si Kapitan Kokoy. Yung paborito mong nating kapitan, hindi lang ikaw. At siyempre, ang ating kapitan sa pulo. No? Yan, si Kapitan Pernia. Yes. At saka si Kapitan ng Mongpong. Si Kapitana. Oo. Siyempre, yung aking mga kapitan dyan sa District 4 ay napakarami. 6 na kapitan niya. Oo. Pag kapitan ng ating pinag-uusapan partner, ay di unahin na natin itong lagi nagpapamerienda ng napakasarap na tinapay, si Pangulong Felix D. Siyempre naman, yan ay i-supply tayo every session Friday. Alam mo, dito sa Maniwaya ay sabi ko nga ganun ay ang mga bangkero ay talagang pag may bagyo at siyempre expect na gale warning nandyan. Hindi makabiyahe mga 2-3 araw. Siyempre may advisory from the Philippine Coast Guard naman. No? Ayun, kahit na talagang walang advisory at alam nilang malalaki ang alon, ay hindi na mismo sila nandun na yung natawag na self-discipline na hindi na sila bumibiyahe. Siyempre nandyan yung aking kapatid na si Marites. Kumaring Marites. Ayan, napakahusay magkapitana ng bangka niya. So binabati ko rin nga pala yung mga Pastor Pide and siyempre, Alvarez family. Siyempre, yung Albarico family. At yung mga 55 barangay natin, siyempre. Nakikinig at nanonood. Speaking of nakikinig, nanonood, si Doktora Marie Cris Lastra nakikinig sa atin. At siyempre, yung ating mga celebrate yung aking pinsan na si Lydia Pederna Rollo celebrating 60th birthday ngayon. Kaya pagkatapos natin dito, try natin sa day na tikman yung handa ni Tita Lydia na nag-celebrate ng kanyang anim na pong kaarawan yung 60th birthday. Kala ko 45th lang. 60. Siyempre, huwag natin kalimutan at napakalaking birthdayhan ito. No? Ilang araw kaya itong celebration? Siyempre, ang ating minamahal na siyempre, gobernador. Oo nga pala, si Gob Presby. Siyempre, Gob, happy birthday po and more birthdays to come. Siyempre, ibig sabihin ay nag-umpisa na ang kanyang celebration ngayon. Oo. Kaya si Vice biglang umalis Alam ko, silang imbitado dyan sa Manila. Siyempre, may raming pagdiriwang na gagawin ng ating mahal na gobernador. Gob, happy birthday po, gobernador. Oo, at alam natin may atras yan sa 8 yata sa Kapitolyo. So, siyempre, doon kita ay alas
Alas 8, alas Kung 9 si ang kung si ating- Vice pang Manila Hotel, di Oo. kami po pang ano lang, Provincial Convention Center. Siyempre, malaking celebration yan. Mm-mm. Siyempre, maraming imbitado. O imbitado yung mga kapitan diyan, mga Bukod pa doon, mga, siyempre, mga municipal may official. gagawing Mm-mm. ulat. Ulat sa lalawigan. Panlalawikang ulat Mm-mm. ang gagawin ng ating gobernador sa Martes. August 8. Oo, sa Ayan, Martes. oo. So, Kaya once tama-tama, again- no? Birthday niya, tapos at the same time, Oo. meron siyang pag-uulat. Di, ano ang kasunod nun? Eksaktong mayroong malaking celebration. Malaking kwan yan, malaking Malaking pagdiriwang. aktibidad. Ayan. So, sa mga may kaarawan po ngayong araw na ito, binabati po namin kayo ng happy birthday. At syempre dapat ipanalangin lagi na yung health at maraming mga blessings, maraming mga buenas pa ang dumating sa inyo. Oo, maraming pagdiriwang ang mangyari pa sa kanila. No? Oo. Meron nga palang dito, partner, si Jason, Rohel, ay nawala ng kanyang lisensya. Ay sabi po ni Jason, baka raw may nakapulot na nakikinig, nanonood sa atin ngayon, ay di balik na lang daw po sa kanya, o di kaya naman pwede rin sa atin dito. Si Jason taga Pag-asa. Ay, sana makita Parang nila driver's license yung nawawala sa kanya. So yun. Ayun, Yun naman ay napakadali lamang at kung mapulot yan ay di pakibigay na lamang po sa pinakamalapit na tanggapan siguro sa barangay o kaya maging dito sa pulis. O pwede rin sa PNP. At saka siyempre ay di nang maibigay doon sa kanya kaagad. Alam naman natin kapag kanina nag-ausapan natin yung TDC ay kapag lisensya ang nawawala talagang higit ka pa sa nawalan ng wallet Kaya lang pag nawala yung lisensya mo, karaniwan nasa wallet mo. Siyempre, alam mo natin, balikan natin yung nangyari ng TDC, siyempre, at yan ay magaganap ulit sa may schedule na ulit ng TDC gagawin Ang alam sa natin barangay 28. La Mesa. Parang August 28 parang yata. doon sa katapusan 28, 29. So yun ang spearheaded by siyempre at no less than our ikasamahan si Konsehal Rustico Reynoso. Ang medyo host nitong pa-TDC na ito. Alam naman natin siyempre unang-una pinasasalamatan natin yung mag-asawang yan dahil unang-una kung matatandaan natin ay nag-donate yan mga kaibigan ng kunin ng nasa 1,000 square meter na 1,000 square meter na lupa para sa tourism hub. Ay tourist doon sa committee mo. Hub, doon sa akin. So yan ang doon. So, kaya 28 and 29 ang susunod na TDC ng natin. Diyan sa lugar na yan. So siyempre, nandiyan si Mr. Hyuge na kung saan ay naka-coordinate, naka-collaborate sa atin. So napaka tiyaga ay actually inabot ng alas 12 ng gabi sila just to accommodate ang ating mga kababayan na ay makapag-medical sila, makapagparehistro na sila ay pumasa ng ating TDC. Oo. Ayun. So, ano ang ating mga ay magiging okasyon? Oo. Ito na. May mga activities pa. Ayan, oo. Okay. Ayun, kapag ayun yung program siguro kasama sa program ng ulat sa lalawigan ay bukod sa ulat sa lalawigan ng ating gobernador di may mga may mga activities yes oo. So, sabihin ay tuloy-tuloy na daloy ng kanyang ay mga activities itong giant clam restocking. Actually pagbabalikan mo nung isang linggo nagmahagi sila ng 30 kalabaw. Doon sa Barangay Tawiran sila nagdala at saka syempre actually kailangan nila siguro kaya doon 30 kalabaw actually nakita ko yung pagdi-distribute nila. Syempre unang-una nandiyan yung malawak na palayan din diyan sa Tawiran, Tamayo, Tagum. Dito din sa District 6 nagbahagi din sila ng mga kalabaw. Actually ito na sa mga association. So yan sa yung mga farmers tuloy-tuloy na Farmers ng ating Association mga gobernador at syempre nandyan
laging nakaagapay at kanyang mahal Ay, na napakalaking, si Congressman oo. syempre nandyan, no? Napakalaking tulong niya sa ating mga magsasaka dahil unang-una yung presyo ng kalabaw ngayon ganun na lang Oo, mahal ang kalabaw ngayon, no? kamahal. Siguro, sabihin mo na, umaabot ng mga 70,000, 60 to 70,000 ang isang 70,000. kalabaw, oo. no? So, ito'y Hindi galing naman sa hindi ano, naman lahat ng mga farmers ay nakadepende rin sa tractor. Oo, Talagang kailangan pa rin yung manual na karabaw o kalabaw yung At gamit. saka from dyan, siyempre, iba din yung ika nga ay pambansang natin na kung saan dito yung mga traditional na type ng pagbubukid ay napakaganda pa rin. No? Huwag nating tatanggalin itong ating pagbubukid na tradisyon. No? Unang-una, parang exercise na rin nila yan eh. Oo naman. So, siyempre, pag yung mga makinarya na ang pinag-uusapan, ay iba pa rin yung ika nga ay makikita mo yung ating mga hayop. At siyempre, pinadadami yan. Actually, isa sa mga objective Imagine niya, mo kung ipadamihin yung 30, ating, kung 30 kalabaw kalabaw yan, napakalaking bagay niyan. Actually, tuloy-tuloy yung mga programa ng ating pamahalaang panlalawigan tungkol sa pagdating sa agrikultura. Napaka-aktibo nila. Ganyan ka-concern si Gob at saka si Speaker sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga magsasaka. Unang-una, ay di unang-una yung harvest ng ating palay ay dapat talagang madagdagan pa at magkaroon ng self-sufficiency ng bigas. Bago pa lang akong makalimutan, so may invitation ako sa Lunes alas 9 ng umaga sa ating Monday. Vice Governor, no? Kung saan pag-uusapan yung natawag na health promotion. So, dito gagawin o pupunta ka ng Sangguniang Panlalawigan? Sangguniang Panlalawigan. Yun ay bilang chairman ka ng Committee on Health. Actually, may invitation kami. Dalawa kami ni Konsehal Felix na inimbitahan ng ating butihing Vice Governor as ABC para President. Usapan yung ika nga ay tungkol doon sa actually medyo malayo-layo ng kaunti 2030 ang 2030 na yung pag-a-adapt ng programa ng ating Department of Health, no? So, yan yun. Alas 9 ng umaga kung saan ito yung 7 ng Department of Health. Yun. Yung, DOH. ito yung padala sa amin, no? Yung Proposed Health Promotion Frame Strategy 2030. No? Yan Until 2020, 2030. So, yun yun. Sabihin na it is a long-range plan ng Department of Health. Ganyan silang magplano. Talagang yung long-term plan para naman sa programang pang-health partner. So medyo sa Monday yan, Sa Monday 9 a.m. So medyo may mga ika nga ay siguro may mga gusto silang may mga katanungan na po pwede naming actually may mga tanong na nga kung yung inclusion ng herbal medicine parang ganun. Okay. So, yun. Mukhang isinusulong ng gobyerno din yan yung mga herbal medicine natin. Pero tingnan natin kung ano nga yung talagang siyempre parang gusto nilang ipa-incorporate. But of course, mangongolekta muna sila ng mga datos kung tungkol dito. Yes, so napapag-usapan po namin yan dahil tulad po ng nabanggit namin kanina, trabaho po ng isang Sangguniang Bayan member, lalong-lalo na yung pagtupad mo bilang isang chairman ka ng isang komite. At siguro, para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan, kami po may kanya-kanyang komite na kung saan yung mga dapat pag-aralan, sa amin naman ibinabato yan. Kaya bukod sa paggawa po ng mga resolusyon, mga ordinansa, mga pagbigay ng authority sa mayor natin ng mga para maging legal yung pagperma sa kasunduan, meron pa rin kami mga trabaho pagdating sa committee. Tulad nung kay Doc na kay partner na pupuntahan sa Kapitolyo, yun po yung official business pa rin as municipal council. Medyo tayo ay busy sa Lunes sapagkat marami tayong scheduled meeting. Actually, may scheduled meeting ng 8 o'clock, 9 o'clock, may 11 o'clock. So,
ibig sabihin na kailangan natin itong tugunan sapagkat ito'y napaka-importante mga bagay na kung saan ang ating ika nga ay pwedeng ma-contribute, magbigay ng mga input dito sa mga usapin pagdating sa kalusugan, no? So dahil ito ay ang framework na ito is up to 2030, no? Isabihin, ito nga yung sinasabi namin na napaka-importante na pag ito inadapt. So basically kahit na sino man yung nakaupo ay maaring ito'y tuloy-tuloy siguro na ipapatupad, no? Napaka-importante nito. Kung itong mga programa na ito is all about health promotion. Ito ay ika nga nakaano na ng Department of Kumbaga matagumpay ang isang bayan, ang isang lalawigan kung ang mga residente dito ay nagtataglay ng malusog nilang katauhan o pangangatawan. Yan, no? So yun. So bilang ika nga ay chairman ng Committee on Health and Sanitation, siyempre tayo ay medyo nabigyan ng invitation tungkol dyan, no? Ayan, okay, oo. So batiin muna natin na partner. Baka nakikinig yung mga miyembro ng Banahaw Zumba Group. Aha. Oo. So, ngayon napapansin natin talagang usong-uso Dave yung partner yung mga Zumba. Actually, may kaya baka programa bukas din yung JC, no? Parang may pa-contest pa yata. Alam ko sa plaza. Hindi ko alam yun. Pero sila yata yung nag-spearhead ng programa tungkol This is about, ika nga, ay another part of the health promotion. Parang health promotion pa rin. Actually, so, ibig sabihin ay sa pamamagitan ng mga Zumba o itong mga activities na ito, ika nga ay nakaka-eliminate ng kung isa-isa natin yung barangay na may Zumba, siyempre, yung Bagong Silang, Banahaw, Pag-asa, may Matalaba, may Oriental na po. Nanonood sa atin ngayon yan, sigurado ako. Ika nga, mga Zumba members. Yan, pati lalaki, ano na rin, sumasali sila. Oo, hindi lang mga babae nagsusumba. Kaya baka bukas-bukas madamay na rin kita dito. Huwag naman sana sumpa. Hindi baling sumba, wag lang sumpa. Okay. Mukhang partner, meron pa rin tayong mga commercials. Kami po ay magbabalik pa rin, makalipas lamang ang ilang pa ring mga paalaala. Mga mommies, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan, tatak Regasco ang gasko. Kababayan manigurado. Regasco, Love ko, Regasco. Ang mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas, importante at dapat ninyong malaman. Ako po, si Romeo Mataak Jr., ang inyong Provincial Information Center Manager ng Philippine Information Agency Marinduque. Samahan niyo ako sa paghahatid ng mga balitang nakalap ng pinagsanib na puwersa ng Marinduque News Network at PAA na may kaugnayan sa mga pangyayari sa 6 na munisipalidad at sa pamahalaang panlalawigan. Mapapanood ang MNN Spot sa Marinduque ngayon, GRCAT B Channel 6 mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon.
Okay, mga kaibigan, oras po natin ganap ng 7:11 ng gabi at kami pa rin po inyong kapiling. Siyempre, si partner. Partner, mukhang meron pa tayong tayo ng ating usapan at yes. napaka-interesting. Sabi nga nung ating mga manonood. Siyempre, wag natin kalimutan na batiin ng ating uma-attend na ating mayor na nandoon sa Manila Hotel. Nakikipagsaya sa ating sino bang OIC ngayon? Ang OIC natin yata si Sir Andy ba? Si admin? O si attorney? Si Ma'am Maika. Yan, oo. Siyempre, anong tawag dito? Ang ating mayor ay kasalukuyan ngayong ma-attend ng pagdiriwang ng kaarawan ng ating butihing gobernador. Kasama siyempre si Vice Mayor Pax. Oo. Yun. And then, dahil sa tayo merong aktibidad ng Monday, ay natural ang ating Vice Mayor. Either na ang ating Mayor ay nandito rin po yan sa Monday. Dahil sila ay dalawang nandun ngayon, ay siyempre meron tayo namang ay officer in charge kung saan ay siyang tutugon sa mga pangangailangan. Baka naman si Gobe merong may pinabalot siyang pagbalik. Yan ang maganda. Sabihin ay yan ang maganda niya. Dapat kumustahin na rin natin si Kong. Si Kong, Congressman Alan. Siyempre, ang ating butihing congressman ay nandyan, laging nakasuporta naman sa atin, no? So, madaming talagang hanggang ngayon walang pamukat. Sabi nga yung mga pondo-pondo na nakuha pa ni Congressman Alan na nang siya House Speaker at kahit wala na siya sa pagiging House Speaker ay talagang grabe yung mga project, mga pondo na dinadala dito ni Kong Alan. Siyempre naman ay ayon doon sa pangangailangan ng ating bayan, napaka-importante na ay andyan tuloy-tuloy. So hindi siya huminto, no? Na siyempre yung pagpapalagay ng pondo sa ating mga proyekto. Unang-una, ito na lang karsada natin. Ay kahapon, nag-uusap-usap tayo sa Sangguniang Bayan nung pang Thursday. Ang problema natin gustong maraming bumiyahe. Gustong madagdagan yung mga tricycle, mga asosasyon na nabiyahe sa mga barangay. Yan ang epekto ng paganda ng isang karsada sa isang barangay o sa isang lugar. Actually, kaninang umaga, kanina yung pagpunta ko dito, galing ako sa Isla, no? So, dumaan ako dito siyempre nakita ko si Kapitan Paredes, galing ako ng Buyabod. Umakit ako, nag-walking ako paakyat dito sa may Penbibo. Ay bukas na yung kalsada paakyat dito sa taas, sa pinutol na papuntang Pantayin tapos babakan ng isang barangay, no, sa ating barangay Manlibunan. So tinesting ko maganda. So, doon ka naglakad? Doon ako naglakad. So, doon ka nag-jogging? Marami tayong nakausap ng mga kababayan doon at yung mga ay marami din tayong mga nagdodoli doon Yung ibig sabihin sa bawat mga kalsada na dadaanan natin ay tuloy-tuloy din yung galing rin yun. Galing Congress din halos yung sa Dole. Actually sa Department of Labor. Kaya lang may mga sponsored fund yung mga congressman natin. So makita mo yung ating mga kababayan kung saan ay yung mga ayuda na pinagkaloob ng ating national government actually. Sabihin na yan yung mga dati ng yung pinamimigay sa mga barangay, sa mga senior citizen, ang daming mga ayuda na natatanggap ng ating mga kababayan kung saan ito ay pinamamahagi sa ating mga kababayan. No? So ito yung mga dire-diretsong tulong sa ating mga kababayan. At ang mapapansin mo ngayon sa bayan natin, halos ng lahat ng mga barangay ay sementado na yung mga karsada. Kaya naman ang nagiging sa Maniwaya, yung circumferential road niyo. Provincial circumferential road. No, it's tourism road. Tourism road. Okay. So iba, sabihin ilang percent na yung accomplishment nito, partner? Pag tinignan mo,
medyo malaki-laking budget yon, sabi nga di umano ay meron ng dagdag ulit sapagkat yung unexpected na dapat ay lalagyan doon sa may tabi ng dagat ay hindi ito kasama sa budget, no? Kaya nga at ito nga ay medyo mas siguro mas tatagal. Pag ito palang mga road natin, no, may natawag na tourism road, national road, barangay road, farm to market road, road. So iba-iba yung kanilang yung sukat, no? Kaya, yung at saka yung standard niya, yung standard, yung lapad. 6 meters yung tourism road nandun sa barangay yung island, no? Sa barangay Maniwaya, ang laki. So tapos doon sa mga, sabi ko, magkakaiba. At saka makita mo yung standard na yung paggagawa nila. Ang lalaki ng mga bakal na ginagamit nila. Yung iba nga sabi ganun, paano natin sabihin na kung tutuusin dyan, partner, wala namang daraang malalaking mga truck dyan eh. Pero diba? Looking at the parang future, meaning that natawag na yung vision ng ating ika nga ay galang-galang na congressman, siyempre at ang ating gobernador na siyang ika nga ay tiningnan na siguro ay sabi ko nga ito yung natawag na yung vision nila na tinitingnan nila 50 years from this time or 20 years from this time or 10 years from this time ay ano ang itong barangay island na ito, no? Sabihin na mayroon na tayong mga 4 wheels doon na dati ay mga motorsiklo lang. Motor At lang. saka syempre circumferential load ng isla, syempre ano ina-expect mo ay di napakagandang magbisikleta doon at parang ang introduce yata dito di umano sa aking medyo pagkakaalam, introduce dito yung ika nga yung mga e-bike. Ibig sabihin na kung maaari ay wag maglagay ng medyo may gasoline ng sasakyan. For environmental. Sabihin ay siyempre yung mga tinatawag natin environmental friendly na mga sasakyan. Yes. Dapat so kung saan ito yung magta-transport ng mga ika nga ng ating mga dumarating na mga turista at magkakaroon na lamang ng isang ika nga ay port, no? Yes. Lahat ng mga ika nga ay motor bangka, tourist bangka ay doon na dadaong sa isang port na lamang. At itatransport yung mga guests papunta sa mga destination nila. May mga itong mga accommodation na hotel or mga natin, yung mga resort natin. Yun yung pinaka nun. Actually, ang lapad-lapad niya. Ang laki niya. Yung talagang purpose niya na para makasabay tayo sa Boracay. Yan ang diyan eh. Yan talaga ang gusto, layunin ng mga nauna pa nating mga leader dito sa atin sa Santa Cruz. At ang kaigihan naman ay talagang sineryoso Gob. At ito na yung katuparan. Yung katuparan. Ito na yung sabihin na hindi lang pangarap, hindi lang isang dream, kundi now it's nandun na sa implementation na itong mga proyekto na ito. So hindi na siya at least tuloy-tuloy. At napakalaking contractor yung nandun sa Maniwaya ngayon na siya rin gumagawa ng Balugo Port. Baka mga AAA contractor yan. Talaga nakita ko kung paano sila at saka napaka-stricto nila pagdating sa ultimo lupa, tubig, kinakailangan nilang idaan sa may mga analysis pa sila, may mga testing sila about yung sa buwan nila, yung tubig. Binibiro ko nga one time, sabi ko, ay bakit hindi na lang yung tubig sa dagat? Ay, hindi po pwede. Sabi ko, ay pwede yung sa deep well. Ay, hindi din. Kaya nga, sabi ko, ganun sila ka-stricto itong contractor na ito, no? So sa Maniwaya naman, may tabang namang actually meron, pero sa kanila, if they need to import tubig from the mainland, kumukuha sila dito, even yung mga buha. Talagang bulyom na tubig yan. Oo. Hindi sila basta yung sasabihin mo madaling bumitak. Wasi-wasi lang na, no? Hindi. Kundi nakita talagang national standard. Actually, yun ang nakita ko. Sabi kong ganun, talagang standard yung paggawa nila ng kalsada. Hindi siya basta-basta. Ito yung lalo yung sa may aming lugar na kung saan ito yung ongoing construction at yung sa likod namin ay talaga namang nakita ko kung gaano sila ka-stricto at hindi nandun na naka-engineer na talaga nagsusupervise. At saka kanya-kanyang specialty sila. Hindi basta-basta. So, may engineer in particular yung sa pagbuhos
yung may mga engineer sila na talagang susupervise kung yung bang hinalong simento is ika nga ayon dan sa quality, doon sa standard set nila. Ayun, dumadaan pa sa quality control yan eh. Palagay ko. Bago ibuhos yan eh. Kaya hindi siya basta. May mga nakakausap akong naging contractor na rin sa mga isla. Kapag yun daw maalat na tubig ang ginagamit mabilis magpabitak yan ng karasada. Actually, binibiro ko nga. Bakit hindi na kayo kumuha diyan? Sabi, hindi po pwede. Sabi hindi pwede. Ay, mabuti kung yan yung pagbitak after 15 minutes naulian. Kaso pa, pag bumitak yung karasada na yan, mukhang pangmatagal. I see, oo. Bago ko nga pala makalimutan, partner, itong aking apong nag-birthday, si Bella Gorecto ay medyo ay pinuntahan ng mga kamag-anak at ang daming umati ng kanyang birthday. Saan yan? Sa Maniwaya? Ika-4 na taong karawan. Actually, akala ko nga hindi matutuloy dahil doon sa bagyong. Sa bagyo. Medyo nag-alinlangan pero dahil nga ay dumating ang kanyang mga magulang ay kailangan nilang mag-celebrate. Ay paspaasan sila nag-prepare. No? So yung mga kaanak ng mga taga siyempre mga pilag mga pilag ito ay galing dyan sa Barangay Buyabod. Sa Buyabod. Nandun. So nandun yung mga siyempre ating mga mga pamangkin pa siguro ni parang Rick at saka ni parang Ryan yan. Tama. Nandiyan si Ryan. Pielago, malaki-laking din yan eh. Angkan din eh. Kahit sa barangay halos meron. Ayan na si Rico. Si Rico pa sabi na din si ang kanyang ika nga ay amain. Napaka-ika nga. Siyempre, napakasaya nila ang mga bata na nagdiwa ng kanyang kaarawan. Ayan, oo. So, speaking of kaarawan, batiin na rin natin itong yung Batch 91 ng St. Joseph Academy. Nanonood sila sa atin. At yung isa naming kabarkada at kaklase dito, nagse-celebrate din ng kanyang kaarawan. Si paring Boyong Kimora ng Masagisi. Yan, at saka medyo batiin na rin naman natin at yung parish ng Holy Cross ng Santa Cruz. Ang lahat ay pupunta sa siyempre sa St. Ignatius de Loyola sa Torrijos bukas. May isang malaking celebration doon kung saan idadaas yung ay taunang pagdiriwang para in honor of siyempre kay Saint Vianney, no? So pupunta lahat siguro. Lahat ng mga maraming pupunta mga taga Santa Cruz doon sa sa Torrijos bukas. Doon ang pagpupulong siyempre ini-expect natin siyempre ang ating bishop basically siguro nandoon at lahat ng mga kaparian. Lahat ng mga kaparian ng buong Marinduque ay nandoon bukas. Sa ng parish ng Saint ano tawag dito, Ignatius de Loyola. Yan yun. Ng Torrijos. Siyempre, yung iba-ibang mga nandyan ang iba-ibang ika nga ay kuwan ng organisasyon, ng simbahan. Siyempre, sa pangungunang ating mga kaparian ng Santa Cruz. Nandiyan si Father Martin Portiliano, si Father Kirk Rumasanta, at ang kanya pang mga kasamahang mga si Father Bonede. Naman. At saka si Father Peter. Ayan, sina Father Peter. At saka sa Malabon, sina Father Christian. Siyempre, sina Father Christian. At siyempre, ang host ngayon ng naturang pagdiriwang ay siyempre ay ang Parish of St. Ignacio de Loyola ng Torrijos. Ayan, okay. Ayun, kaya good luck na lang sa mga pupunta doon. At actually, ako'y pupunta. Kasama ka. Nandun ako. Bukas naman, yung mga chairman ng ika-nga ng mga committee, ng ika-nga ay nandun lahat. So, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanyang grupo. Siyempre, si Dr. Tito Rihano, si ang Dr. napaka-aktibo Tito, na siyempre chairman namin, executive. Yan ang yata ng Saint Vianney, pinakang presidente ba? Sa kunang siya yung pinaka ng aming executive namin, director. Ayan, napakasipag niyan si Doc Tito Rihano. Doc, magandang gabi po at
mabuhay po kayo. Ang dami niyang ay nagpa-prepare siya ng jeep, nagpa-prepare siya ng pagkain at syempre yung mga aktibong miyembro miyembro at saka mga chairman ng mga bawat Bawat parokya. Committee and parokya. Ayun. Syempre nandyan ang bishop, sigurado ako. Si Bishop. Ayun. Okay, partner, mukhang tayo dumating na sa punto ng pansamantalang pamaalam sa ating palatuntunan ngayong hapon na ito. Kaya tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa ating lahat. Oo. At maraming salamat din, partner. So magkita-kita po tayo sa susunod nating Sabado, no? Anong oras? Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Huwag po nyo kaming kakalimutan at siyempre marami po tayong bit-bit at baon na para sa pangkalusugang usapin at sakayan. Sa pangalan po ng ating palatuntunan, siyempre ito po si Mar Pirilla. At ako po si Doc Emil Alvarez. At ito ang palatuntunan Bayan at Kalusugan. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pang negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan, tatak Regasco ang gas ko. Kababayan manigurado. Regasco, Love ko, Regasco. Regasco.